Hi guys, what's up? My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. If you are new to my channel, I make travel guides, travel tips going to Philippines and Singapore, sponsored traveler for Filipinos, immigration guidelines para di kayo ma-offload, and online tutorials OEC for OFW. Arriving and departing in Philippines, OFW ka man o hindi, even for tourists, you need to watch this video because we have an updated arrival card and departure card under e-travel. Hi guys, welcome back. So if di ka pa nakasubscribe, please subscribe so you can access all of my useful videos. Last time yung e-travel natin, kailangan nyong ilagay yung passport information nyo, flight date. Pero ngayon, nakabase na siya sa email na ibibigay nyo. Please make sure na meron kayong valid or working email. So for OFW, yung mga nahihirapan makatanggap ng OTP, bago kayo mag-register sa e-travel, make sure na gumagana yung email nyo. Kung wala naman kayong email, pwede kayong gumamit ng email ng kaibigan nyo or ng kamag-anak nyo sa Philippines. Basta make sure na nakokontak nyo sila kapag kailangan nyo ng email access. Sa video na to, e-travel departure ang gagawin natin. Meaning, palabas ng Philippines. Visit the website, pareho pa din naman, etravel.gov.ph. Kailangan kasi natin gumawa muna ng account. Hindi tayo basta-bastang magre-register tulad ng before. So after nyo mailagay yung email address, gumamit naman ng unique password. Kailangan mong maglagay ng capital letter, numbers, special characters. So nakabase dapat dito yung password nyo. Ilista nyo to or isave nyo. Tapos pumunta kayo sa email at ilagay yung OTP code na sinend. So, pagkalagay nyo dyan, press continue. Kailangan kunin nyo yung passport nyo kasi halos lahat ng sagot ay nandun. But before that guys, picture muna tayo ng selfie. So, click nyo lang to. And then, allow yung camera access at mag-picture. Don't worry, kung hindi nyo gusto yung picture, pwede nyo siyang baguhin mamaya. Ituturo ko sa inyo. Next, as usual, select kung Philippine passport ang gamit nyo or foreign passport. Yung iba kasi dual citizen or citizen na sa ibang bansa. Ilagay ang full name, apelido, middle name, and first name. Suffix, actually hindi ko sinasagutan pag optional. Gender, male or female. Sorry guys, nakalimutan ko yung birthday. So ilagay nyo na lang. Contact number, pwede nyo gamitin yung phone number nyo sa ibang bansa. Much better kung Philippine numbers ang gamit nyo. Country of birth, kung saan ka pinanganak na bansa. So, nakalagay din yan sa passport natin. Next is yung passport number. Occupation, yung trabaho nyo. Kung unemployed, choose accordingly. So, para sa mga hindi nyo mahanap sa listahan, just choose professional or technical. Ito yung usual safe na sagot. Kung OFW ka na land-based or sea-based, just choose. Kung hindi man, press no. So after nyan, check nyo mabuting information nyo and then press next. Let's go to step 2. So yung address nyo sa Philippines, pwede kayong mag-refer dun sa sa lumang e-travel nyo. QR code, nandun yung address, so sagutan nyo na lang. Tapos press next. Pasensya na, nagpalit tayo ng background. But anyway, tuloy natin. So, sa step 3 naman is pag-confirm lang ng mga information nyo. So, kung may babaguhin kayo, pwede nyo pindutin yung previews para balikan yung mga dapat ayusin. Pero kung wala na, just press submit. So, congratulations, meron na kayong account under ng e-travel. So, babalik na tayo sa dashboard after neto. Dito nyo makikita yung picture nyo. So, kung gusto nyo baguhin, pwede nyo gawin to. Just press edit. Ngayon, makikita nyo sa gitna, ito yung travel history nyo. Okay, so press nyo na yung travel declaration, yung blue button. Tapos, piliin. For you, ibig sabihin para sa'yo yung submission na to. For others naman, kung may gagawin kayo para sa ibang tao. Kung para sa parents nyo, kaibigan, kasama nyo sa pagta-travel. So, e-travel departure yung pipiliin natin, yung palabas ng Philippines. Press continue.
Okay, so step 1 is travel details. So, piliin nyo yung purpose ng travel nyo. Either for holiday, kung bibisitahin yung friends or family, relatives, pwede nyo piliin to. For OFW, ang pipiliin natin is work employment kasi babalik na tayo ng abroad. Choose aircraft passenger, country of destination kung saang bansa kayo pupunta. Address abroad, dapat yun kung saan talaga kayo nakatira, either sa Philippines or PR kayo sa ibang bansa. Wala namang mali sa sagot na yun. So for this section, ilagay niyo yung address nyo sa pupuntahan nyo. Pwedeng hotel or yung address ng kamag-anak na bibisitahin nyo. Date of departure, so pili lang kayo sa calendar kung kailan tayo aalis ng Philippines. Airline, merong Cebu pa, Jetstar, so marami yan, pili lang kayo guys. Para hindi kayo mahirapan, I suggest buksan nyo yung email itinerary nyo kasi halos nandun lahat ng sagot. Kung kailan ang flight date nyo, flight number, kung nagkakaproblema kayo, pwede nyo namang i-type dyan. So, anong airport kayo aalis? Kasi sa Philippines, di ba, merong Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 sa NAIA. So, pili lang kayo dyan. Kung okay na lahat, press Next. Step 2 na tayo guys, Health Declaration. So, napakadali lang ng section na to kung may nararamdaman kayo. Dahil wala na nga masyadong COVID restrictions everywhere, just answer accordingly, yes or no. And then, press Next. Pero kung meron kayong lagnat guys, huwag na kayong lumipad kasi yung ibang airline hindi kayo pasasakayan. Again, i-double check mabuti kung walang mali sa mga information nyo. Kung may babaguhin, pwedeng pindutin yung previous. Kung okay naman, i-press na yung submit para ma-receive nyo na yung e-travel QR code nyo. But this is for tutorial lang guys, hindi natin ipapress yung submit. Ganito din talaga yung gagawin nyo sa bagong e-travel system. So balik lang tayo guys sa dashboard bago ko tapos yung video. Ayan, nakalagay na dyan yung record na ginawa natin ngayon lang, yung e-travel departure. So nakalagay incomplete kasi hindi ko sinubmit. But anyway guys, dyan mo makukuha yung QR code mo. And also sa email. Ayan guys, so please watch out for the next video para naman sa e-travel arrival. And also let me know kung anong masasabi nyo sa bagong e-travel system na to. Actually for me, mas okay siya kasi sasagutan mo na yung unang part which is yung profile mo. Ang kailangan mo na lang ilagay is yung travel information mo and health declaration. So mas pinadali na siya. Kung meron man kayong problem sa email or question sa pagsagot, just comment down below and message me in Facebook. Sasagutin ko kayo lahat. So, thanks for watching guys and please support my channel.